Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo ngayon sa ating afternoon teacup. Welcome sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Pero kahit hindi seniors, welcome pa rin po tayo. At hindi ako mag-isang iinom ng tsaa ngayong hapon. Ngayon ay kasama natin walang iba kung hindi si Father Ray B. Ormeneta. Hello, Father! Hello, Ate Gaines. Thank you. Ayan. Thank you. Batiin mo sila, Father, at kasabayan nating nagmimerienda ngayong hapon. Hello, mga kapatid, mga brothers and sisters. Hello, mga kapatid, mga brothers and sisters. Welcome po kayo itong sa programang ito. Inom po tayo. Let us praise the Lord. And give you thanks. Ayan, tayo po ay nagpapatuloy dito sa ating serye at walang iba kung hindi Securing Our Safety and Sanctity series. Medyo ang daming S nun, ano? Securing Our Safety and Sanctity. So medyo mabibigat na mga terminolohiya yan, pero ngayon ay mapapagaang yan sa pamamagitan ng kwentuhan namin ni Father Ray. Alam ninyo, hindi nyo na itatanong, pero talagang tayong lahat ay mayroong gawain. At palagay ko, uunahin muna po natin, bago ang kwentuhan, ang kwento muna ng ating Panginoon. Kasi ito po ay hango sa 2 Corinthians chapter 7, first verse. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Let us praise the Lord and give Him thanks. So nakita ninyo, yung ating serye ngayon na tinatalakay ay may kinalaman sa pagsisecure ng safety. Pero hindi katawan lang ang sinisafety, kung hindi ang sanctity ng bawat isa. So Father Ray, nasabi ko naman agad na ikaw ay isang pari. Pero saan ka ba nag-uugat, Father? May probinsya ka ba? Saan ka ba nagmula ang iyong lahi? Ako ay si Father Ray Ormeneta. I belong to the Archdiocese of Nueva Segovia. Ang seat po niya ay sa Bigan, Ilocos Sur. I was ordained in 1977. So that was the beginning of my priesthood. But I am from Magsingal, Ilocos Sur. So ibig sabihin, Ilocano ka talaga, Father? Oo, Ilocano talaga. Marunong ka ba mag-Ilocano, Father? Oo, siyempre. Batiin natin ang lolos and lolas natin ng Ilocano. Naimbag na malamyo amin, kalakay amin, apo. Mga apo lakay, ganon. Apo lahat na yun. Ayun, ganon pala yun. So, Father, ang iyong magulang ay talagang taga-roon. Opo, taga-roon po. Ang tatay ko ay noong sa istorya po niya, nung maliit pa, nung binatan siya, napunta sa Hawaii. Sila ang first batch na parang OFW na kinuha ng mga Amerikano. Mga anong taon kaya yan, Father? Ay, hindi ko na alam. Mga 19... Forgotten na talaga. Forgotten na. Kasi born 1906 ang tatay ko eh. Oh! 1906 eh. Talaga. Kaya siguro before the, siguro, First World War, after First World War siguro. Paano siya napunta ng Hawaii, Father? May nag-recruit sila sa kanila. Kasi plantation yan ng sugarcane noon. Oh. They need workers. Kaya dito sila nakakuha sa Tarlac, sa Ilocos, at saka sa Visayas. Yan ang kwento niya. Sila yung unang batch siguro, no? Oo. So, kasama na, may asawa na ba siya noon? Wala pa, binata pa. Binata pa. Oo. So, don't tell me, doon na sila nagkita ng iyong mother. Hindi pa. Hindi naman. Hindi pa. Kasi nung tanda, sabi sa akin, nung binubumbang Pearl Harbor, nanonood lang siya kasi nasa ospital siya. Queen's Hospital eh. Nanonood lang siya. Yun ang kwento niya sa akin. So, ibang point of view pala yung kwento niya. Hindi sa dito sa Pilipinas nanonood, nandun siya kasi mismo sa Hawaii. Kasi alam mo kung bakit binabanggit ko ito, kasi malaki ang influensya ng tatay ko sa akin pagkatao eh. Kaya parang kasi siya, ako ang paborito niyang anak. Ilan po ba kayong magkakapatid? 4 kami magkakapatid. Nako, lolos and lolas, nakikinig kayo ha. Oo, Inamin totoo ngayon, yan. may paborito. Oo, totoo Tayo yan. ayaw umamin na meron tayong paborito.
paborito, pero si Father, inaamin niya, favorite Oo. siya talaga. Aaminin niyo din mga lolo't lola na meron kayong paboritong apo. Anak at apo-apo. So ilan ho kayo lahat na magkakapatid? Apat. 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 Pare-pareho lalaki? At tatlong kami lalaki at saka bunso babae. Oo, nakahabol pa na isang prinsesa. Oo. Ngayon, dun sa apat, ikaw ang Pangalawa. pangalawa. Paano ka naging favorite father? Normally, ang panganay di ba? Ewan ko, pero sa ko noon, yung feeling ko noon kasi, kung lumalabas ang tatay ko, ako ang sinasama. Oh. Oo. Kasi nung nagkamalay na ako, siya ay pulis. Police ang... Pulis, So from as in Hawaii, police. so father, una, nag-migrate muna siya sa Hawaii, binata pa siya Tapos pagbalik niya dito, After the war, after bumalik. na ng gera. 1949, okay. So doon na, nagkita na sila ng iyong mother, Oo. tapos nagpulis naman siya. Oo. So sa Ilocos pa rin ang setting sa town po niyan. na namin, sa bayan po namin. So nakita mo talaga siya araw-araw na naka-uniform talaga. Oo, Lumaki oo. kang ganon. Oo. Siya yung pulis talaga na, noon pa na, pag nanalo yung mayor, pag sinabing pulis ka talaga. Ganun ba yun? Ganun po yun, oo. Wala siyang baril, kundi batuta lang at saka pito. Opo. Yung mga viewers natin, lolos and lolas, natatandaan nyo sigurado yung Alam nila batuta ito. na yan. Itong Ngayon wala sitwasyon nang na ito. batuta kasi father Oo. Yun So lang. nung lumalaki ka father, ang image mo ng tatay na pulis ay hindi nakakatakot. Ay, hindi. Pero andun na, pinapasok na sa akin yung disiplina. Ayun, yan. Pag mag-duty yan, dinadala ko doon sa town na, sa town hall, presidensya. Oh. Di ba? Yan, pag nag-duty, lalo sa gabi, ganun. So laking presinto ka pala, father. Oo, parang ganun. Pero itong ano dito ay, pag nag-duty sa umaga, dinadala rin niya ako. Kasi pinapasok ako sa eskwelahan. Kasi sa Lingket ako. Oh. 5 years old, grade 1 na ako. Naku, ngayon Sa wala na Lingket. father sa Alimpusa ngayon Parang ngayon, 2.5 years old, pinapasok na talaga sa sa totoong Nursery. school. Nursery. Pero yung time na yan, nakaka-relate pa ako dyan, Oo. sa Alimpusa. Sa Alimpusa, So sa nakiki-join lahat ng activities sa classroom, Oo. pero hindi ka pa graded, kumbaga. Oo. Hindi pa counted yun sa grade mo. Pero sa akin, counted na Oo, Kasi kumare ng tatay ko, yung grade 1 teacher. Hindi ganun talaga ang ano noon Ang takbo ng ating ano noon Ng So parang buhay ang noon saya-saya ng buhay na yun, father. Oo. So, talagang close ka sa tatay dahil siya maghahatid sa'yo. Siya rin ba sumusundo? Oo. Siya pa rin na sumusundo. Pag uwi ng duty, sinusundo niya ako. Father, Sinasama na niya kailan ako. naman yung time na sabi mo, pati sa disiplina na-disiplina ka ba ng tatay? Ay, totoo. Alam mo yung paano magdisiplina ng mga parents noon, di ba? Andun yung stick. Nakatikim ka ba ng ganun, father? Opo. Anong kasalanan mo? Siyempre, yung hindi pagtulog, pag after lunch, gano'n, pag summer, mga gano'n. So, Kuminsan, di ako kasi assignment ko mag-igib. Oo, hindi ako nakapag-igib. Kaya yan, nakakatikim ako. Kuminsan niya pagsasaing, pag meron nang natapon na bigas, ay nako, talagang makakatikim ka. Nako, ngayon, father, wala nang nakakatikim. Wala Kasi na. delivery na lang, pati kanin, pati Ay, bigas, lahat delivery ganun na lang talaga. no? Pero ikaw, meron ka pang igib talaga. Igib talaga ako. So Igib pagka talaga. nakatakas ka doon, ayun na, palo talaga. Palo talaga. So yung yung sa mga viewers natin, baka yung mga apo nyo nanonood, di na uso kasi siesta. Pero nung panahon ni Father, obligado lahat ng mga bata, Oo. basta pagtapos kumain ng tanghali, mananahimik ang buong bahay. Pag summer, At totoo yun, Father, no? Talagang pag ayaw mo matulog, nakakatikim ka Oo. talaga. Oo. So anyway, ano yung mother mo naman? Ano naman, hindi naman siya kumukontra sa pagbibit-bit sa'yo ng tatay mo all the time? Ay, hindi naman. Sumasang-ayon naman. Kuminsan tinatanong sa akin kung bakit
hindi ka sinama. O, gano'n na, ano, Oh. oo. Kaya yung ibang, kapatid ko, parang may konting-konting, Oo nga, kasi kung delinquent. ikaw talaga ang kasama Oo. talaga naman mahahalata na talaga yun, Father. Mm. Bakit yung babae, Father, kumusta? Ba't hindi siya naging paborito ng tatay? Paborito ng nanay. Kay nanay naman siya. Kasi only girl, Oo, only only girl. girl, oo. So, Father, nung lumalaki ka, di ka nga na-spare from the palo, di Ay, ba? hindi So, talaga. paano ka naman nangarap? Nangarap ka ba nung nasa high school ka na? Anong gagawin mo sa buhay mo? Ganito yan. Nung grade 6 ako, nagsakristan ako. Sakristan ako. Hanggang nag-first year high school ako, kinuha ako ng pari. Ng parish priest namin bilang isang boy. Yung talagang, Alalay ka niya talaga. Alalay talaga sa konbento. Natatandaan mo ba anong parokya yan, Father? Parokya ng San Guillermo, St. San William Parish. Guillermo. Hanggang ngayon ba, nakatayo pa yan? Ay, oo. At ang kura, sumalangit nawa. Yung Noon, pare, noon. Oo. Opo. Sumalangit nawa siya. Opo. Wala na. Wala Matanda na yan. Opo. Ayan, mga ang ko doon yan. Talagang, walang utos. Bili ka ng sigarilyo, bili ka ng beer. Ganun yan. Hindi, totoo po yun. No. Pati yun, kasali yun, Father. Kasi utosan ka eh. Pero doon ka ba natutulog nun, Father? Pati Opo, pagtulog? opo. Talagang doon ka na. Doon talaga, as in Buti boy. hindi As in kumontra ang talaga. ang tatay. Anong kumontra? Gusto na, pati nanay ko eh. Binigay ka na talaga Parang doon. binibigay ako. Pero kasi mukhang mahilig ka naman, Father. Hindi kasi ganito yan. Nung maliit pa ako, mga grade 2, grade 3. Kung bakit yung nanay ko, di ba, maraming debosyon. Kung saan siya dinadalang simbahan. No? Ako ang dinadala lang. Ikaw na naman ang dinadala. Oo. Paborito ka talaga pala. Mag-offer siya ng misa, nanay ko, akong dinadala. Ah. Kung dinadala, ewan ko, ito yung may plano siguro sa akin doon. Oo. Oo. So, Father, ilang taon ka doon sa parokya na yon? Mula nung pinanganak ako hanggang college. Hanggang college? Oo, Di mahal na oo. mahal mo yung pari na yun, Father. Ay, sa dami ng mga pare na nagdaan doon. Ibig sabihin, pag pinapalitan ng kura, andun ka pa rin. Oo. Talaga. Oo. So parang mas mahaba pa yung term mo kaysa sa kanila. Totoo. Kasi natatransfer po yung mga parish priest, di ba? Oo. Pero ikaw hindi ka Nandun pa rin, natatransfer. oo. Nandun pa rin Talaga. ako. Oo. So bata ka pa, buhay pari na, Father. Hindi lang basta buhay sa Kristan. Sa Kristan talaga ako, talagang kahit anong oras ng gabi, alas 12, launa, pag sinabing, Ray, punta ka sa simbahan, kunin mo itong libro, nag-isa ako. Natatakot din ako. Alam mo na pag. Pero yan eh. Yun ang takbo ng buhay ko noon eh. So talagang nababad ka na pala talaga sa Sa buhay simbahan ng talaga. pagkapare. So Oo, taong oo. simbahan Oo. talaga si Father Ray. Kaya yung environment ko talaga sa simbahan. Hanggang simbahan. nakapag-decide ka na Oo, na oo. ito ang aking bukasyon. Oo, Ano opo, ba yun? opo yan. Given na ba yun? Hindi na sila nagulat na talagang papasok ka ng seminaryo. Ang sa tingin ko sa analysis ko pinunla sa akin na aking mamagulang yung seed ng ating pagkapari. Ayun. Oo. Kasi ito, tatay ko, tinuruan ko kung paano yung value of prayer. Sabi niya sa akin anak, ipagdasal mo ako. Meron akong pupuntahan. Babalik ako sa ibang bansa. Kaya sabi ko, siyempre, opo, papa ka. Kaya nakabalik. Oo. So talagang nagmi-mission ka na rin, Ay, Father, oo. dun sa punto na yon, no? Punto na Kasi yun, maliit pa malalim, ako. hindi lang basta prayers, kundi may malalim Oo, na oo. ipinananalangin. Oo. Saka yung ugali namin sa bahay, every night, dasal kami ng banal na rosaryo. Kahit bumabagyo, andun yung statwa ni Mama Mary, andun kami. So Father, ano yan? Gasera Ang dasal talaga. mo ng rosaryo ay Ilocano. Opo. Ilocano. Talaga? Ilocano. So nung nagpaalam ka, Father, paano yung pagpaalam mo na pasok ka na ng seminaryo? After high school,
yung neighbor namin na pare, nagtatanong saan ka na papasok? Hindi ko alam, kuya ka ako, hindi ko alam kung saan ako papasok. Ano kaya kung subukan mo ang seminaryo? O, di sabi ko sa kanya, siguro, i-enroll na kita. O sige, i-enroll kita. Opo, i-enroll na ako. Pero alam ko naman ang gusto ng nanay ko Oo Alam mo nga, naman parang meant to be talaga. Oo, Tapos oo, signal oo, mo, hindi na magulang mo, pero may iba pang instrumento, di ba? So parang yung design talaga ng buhay mo ay para sa pagpapare. Father, siguro. syempre yung kabataan mo na yan, wala ba yung mga crushes? Hindi ka ba na in normal, love? ganito kasi, nag-first year ako sa seminaryo. Tapos, ang programa noon kasi, wala na yung philosophy sa major seminary. Pinapalabas na kami. Pinapalabas na kami. Kaya from there, sa Bigan, nag-transfer na kami, pati mga classmates ko noon, sa St. Louis University sa Baguio. Baguio na, okay. Oo. Doon namin pinagpatuloy yung kurso Philosophy. namin na philosophy. So malaya ka na dun, Malaya ka na Father. doon. Pwede ka na mag-girlfriend. Kasi ngayon ang philosophy sa seminaryo talaga, Father. Pero noon, Pero sa iyo pala, very challenging, Ay, Father. oo. So di college life ka talaga, damang-dama mo ngayon yan. Siyempre, wala ko, talaga ka na yan. Magkaka-girlfriend ka talaga. Oo, nakailan ka naman, Father, ng girlfriend. Huwag na natin bilangin. Bawal bilangin, ano? Pero meron ba nagmuntik-muntikanan na, Father, na nagkatuluyan kayo? Ay, oo. Talaga? Totoo yan. So ano na yun, parang nahihiwalay na yung isipan mo. Ako ba yung magpapamilya o magpapare? Wala. Medyo ganito-ganito pa rin 50-50 pa rin. Talaga. Kasi ang usapan namin ng girlfriend ko noon, pumayag naman siya na dederetso ako Pero on condition na pag hindi ako magpapare, siyang babalikan siya, mo. Oo. Ano nangyari, Father? Natuluyan ka. Oo, Natuloy tama. ka sa pagkapare. Ano nangyari sa kanya? Hindi, okay. Masaya. Nagkapamilya rin ba siya? O Oo. inintay ka niya forever? Hindi, nagkapamilya na. Kasi Nagkapamilya maganda na. naman, totoo naman kayo sa usapan ninyo di ba? Nagkapamilya na. Maganda. So pareho yon. Kung siya ay para sa pagpapamilya, ikaw naman ay para sa pagpapare. So, paano nung natapos mo yung buhay mo dun sa St. Louis, sa philosophy, balik seminaryo ka ulit sa sa theology. Sa Bigan. So, ibig sabihin, nung time mo, Father, talagang pag nagbalik sa theology, mukhang tutuluyan na yun ng pagpapare. Hindi pa rin. Hindi pa rin? Meron Hindi pa rin mga ano yan? Ganun pa din? Tinitimbang mo pa rin Tinitimbang mo pa rin. Oo. Pero wala nang girlfriend yun. Meron pa. Meron pa. Father, gugulat ako doon. So, nagganon ka ulit. Hindi gano'n talaga. Kasi nandun yung kondisyon Sa bagay. Tama, tama. Hindi gaganon yan. Tama. Hindi gaganon Pero yan. napaglabanan mo na naman, Father. Hindi. Tinimbang ko. Tinimbang ko. Hanggang, ito na, ako. Diretso na. At nung araw ng iyong ordinasyon, siguradong ang iyong mother, present, Father, present sa ordination. So, merong lumuluha doon sa iyong ordination. Hindi lang luha. Naku, para rin palang mga kasal yan, yung mga itigil ang kasal. Mga gano'n. Sa kanya yung kaloob-looban niya, naku, sana wag umuo, gano'n. Pero in-invite ko naman siya. Talaga. Pero alam ba yan ng iyong magulang? Ay, hindi. Hindi alam. Secret yun, secret. Yun. Kasi magdurugo ang kanilang kalooban. Pati seminaryo, hindi niya alam yun Pero ngayon, alam na ng bayan, Father, kasi dito sa ating programang 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors, sa inyo lang ni-reveal ni Father ang kanyang mga napakalalim na mga karanasan. So anyway, Father, natuloy naman si Father Ang mahalaga, yung araw na ordinasyon mo, ay ibinigay mo na talaga ang iyong sarili sa Panginoon. So yun, wala na. Hindi na rin ako magtatanong kasi pari na si Father Wala na yun. Pero Father, nakuha ko yung point Ang ganda po nung karanasan mo na bago ka magpare, naninimbang. Kumbaga, you were open sa mga options mo. But the day you were ordained,
it's Ito na, over. oo, Ito na oo. eh, di ba? Ito na, oo. So, happy-happy ka naman, Father, at Oo, happy-happy ang bayan mo, sigurado. Oo. Nagpista ang iyong bayan Ay, yan. opo. Pati yung mga pare na tinulungan mo, di ba, doon ka tumira sa parish ninyo? Opo. Di piyesta ng bayan ang pangyayari na kaya yan, Father. maalala ko yung, nung, di ba, sa ordination, dami yung mga pare. Tapos yung, di ba, may kiss of peace. Yes. Sabi- Aakapin mo yung mga pare, Sabi brother, nung please. pinagservihan ko noon na assistant priest in-embrace niya ako. Sabi niya, parehas na tayo ngayon. Hindi na kita utosan. Oo nga, kasi brothers na no? Brother priest na naging talaga. pare na kami. So, Father, anong unang assignment mo nung ikaw ay naordinahan na? I was siyempre, assistant parish priest sa Candon City. Sa Candon. Ilocos din yan. Kasi Father, di ba yung mga first assignments, Oo, yan yung mga assistant hindi yan. makakalimutan di ba? Oo. So, naging maganda ba yung karanasan mo doon? Ay, siyempre. Talagang enjoy cherished ako. moment. Kasi maganda yung relasyon namin sa parish priest ko. Oh, maganda so yung malaking relasyon. factor pala yun, Father. Wala. Alam naman yan ang hilig ko. Sige lang. Basta pa lang. So, Father, bago ako mag-proceed sa ibang mga katanungan, i-address mo naman ang mga concerns ng lolos and lolas, titos and titas, kasi baka may mga apo o pamangkin o anak na nagnanais pumasok sa seminaryo, paano ba nila ito magagabayan? Dapat yan, pag basta nag-signify yung mga apo ninyo, yung anak ninyo, na magpapare, suportahan nyo siya, i-expose ninyo sila sa simbahan. No? So, wag sila aawatin, Father. Wag aawatin, lang yan. Hunos, kahit na pumasok sa seminaryo at hindi magpapare, at least andun na yung formation nila, no? Bilang isang Kristiyanong Katoliko. Yun ang doon. Kahit hindi matutuloy sa kaya encourage ko na pasok ninyo sa seminaryo yung mga apo ninyo. Para sa ganun, baka, no? Sa pagpasok nila, andun ma-develop talaga yung seed ng bokasyon, no? Pero, ito, no, dapat kayo rin ay nakikita nila na aktibo lalo na sa simbahan. Ayun. Yun ang mahalagang parte, no? Hindi lang oo. nangangarap na magkasama, sinasabayan mo talaga yung pangarap na yon. So, lolos and lolas, sinesecure talaga natin yung safety of vocation. Ang bawat isa ho kasi ay may panawagan ng Diyos. Pero nandun ka para asistahan, Father? Tapos, ang natutunan ko sa iyo ngayon, anumang bokasyon yun nakaloob ng Diyos, ma-expose ka muna Doon sa exposition na yon, doon mo marirealize, para ako dito. So, hindi ang magulang ang aawat, hindi rin magulang ang magdidikta. Bandang huli, yung may katawan ang magdidesisyon talaga kung ano yung kanyang kahaharapin. So, pagka tayo ay very supportive ho. Tapos, hindi lang naman moral support, Father, kailangan din ng suporta ng mga seminaryo, Father, hindi ba? Ayun, ang isa pang dyan. Kasi talagang malaking gastusin para magpalaki ng tao. Totoo po yan. Kaya in whatever way, di ba, Father, we support so that we can secure vocations. Not only in prayers, moral support, kung ano yung kakayanan ho natin ay ibigay natin. Kasi kahit hindi mo nga anak, Father, pero pag meron kang kakilala na nagseseminaryo, suportahan ho natin kasi para yan pagiging alagad ng Diyos. Magiging yaman yan ng simbahan natin eventually. So, Father, kailan ka naman nag-Maynila? Forever and ever? Doon ka ba talaga sa Nueva Segovia? Noong nag-parish priest pa ako ng 5 years sa isang bayan. Tapos, noong 1982, nagpaalam ako sa aking obispo na papasok sa chaplain service ng Armed Forces in the Philippines. Naku, parang sabi mo nga, ang laki kasi na impluwensya ng tatay mo. Kaya mukhang doon ka naman dinala ng iyong mga paa. Opo, kasi ito nag-trigger sa akin noon kasi meron akong bata pa kami, childhood friend ko na mayor assigned doon sa assignment ko noon. Palagi niya akong pinupuntahan hanggang nagsuggest siya, ano kaya kung pumasok ka sa chaplain service, sabi niya sa akin.
kung ano, kako sa loob ko. Mm-mm. Kaya, pinag-isipan ko, subukan ko nga ako kaya, nag-ask permission ako sa ano. Hindi ka naman nahirapan sa iyong obispo na magpaalam. Dahil ganito yan, may trick dyan eh. May trick dyan eh. Nag-attempt ako, tapos, tinitignan ko minomonitor ko kung sino ang naunang pari na pumunta sa kanya. Mm-mm. Pag bumaba na siya, pag tinatanong ko, okay ba siya? Ay, huwag ka munang pumunta. Uwi naman ako. Pangalawang beses, gano'n na naman. Pangatlo, pumunta rin ako. Nagbantay ako sa baba. Tapos may pari na maganda ang kan ngayon. Maganda ang sitwasyon ngayon. Okay, pumunta na ako. Father, very good at pinuntahan mo ko. Opo, bishop ako. I am paying you a visit ako. Pero Father, if ever, kung hindi ka pinayagan, maiiba kwento ng buhay mo, Ay, no? Ibang-iba talaga, no? Opo yan. Pero dahil strategist ka, talagang inintay mo yung araw na oo talaga siya. Di ba? Kaya may kiyat na ka. Okay, anong kailangan mo, Father? Sabi sa akin. Kung pwede, Bishop, payagan niyo ba ako na papasok ko sa AFP Chaplain Service ka ako sa kanya. Ay, sige. Sige, sabi niya. Sa tabi niya yung makinilya. Wala pa computer doon, wala no? computer. Tinype na niya. Sige, ha? Endorsement. Habang tinatype niya, huminto. Sabi ko, Panginoon Diyos ko ka. Ito ka ko eh. Alam ba ng nanay mo? Ito. Sabi ko sa akin eh. Opo, Bishop ka ako, pero hindi niya alam. Talagang tingin niyo talaga to si Father, may strategy talaga siya. Hindi niya alam. Sige, hindi niya alam. Sige, okay. Pirmahan ko na ha. Okay. Anong last word niya sa akin? Magpakabait ka. Sabi niya sa akin magpakabait ka ha. Opo, Bishop. So, Father, nakita ko na may wisdom ni Bishop, May consideration siya para sa iyong ina. Kung paano, how she would feel, no? Na lalayo ka ibang buhay yon. Though pari ka pa rin, pero ibang setting na yon. So, may consideration si Bishop, no? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero ang pahabol pala niya sa iyong salita ay magpakabait ka. Naku, lagot si Father pag ito nagkalat. No? Kasi yun ang habilin, hindi kanya pinahirapan, pero yon ang kanyang requirement. Magpakabait ka, sabi niya. At sabi niya, you will only live after Holy Week ha. Mag-Holy Week ka muna sa parokya mo. Ayun. So yun ang huling Holy Week mo doon sa Ilocos. And then life is never the same again. Tinanong niya sa akin, sino bang rekomenda mo sa parokya? Kapalit, Meron ako na-contact. Talaga ready ka agad, Father, Lahat may answer ka na agad, Assistant din. Sabi ko, gusto mo participate ka? Siyempre. Sige, ikaw na ang introduce ko. Sige. Ayun. So parang everything was in place. Nakahilera na talaga. Opo. So napaka-exciting nito. So paano ka ngayon nagpaalam sa mother mo? Buhay pa ang tatay mo noon. Buhay pa silang dalawa. dalawa. So paano ka ngayon nagpaalam noon? Hindi, sinabi ko lang na papasok ako sa pagkasundalo. Tuwang-tuwa naman tatay ko. Oo nga, kasi ganun kanya na-train di ba? Oo. Tama. Kasi na-fulfill na yung wish ng nanay ko magpare di ba? Pagbigyan na si nanay, ngayon naman ang tatay naman. Ano naman ang habilin ng dalawa? Hindi, basta palagi nang sinasabi sa akin, ayun din, huwag kang gagawa ng hindi maganda, nakakahiya sa pamilya natin. Yun palagi nilang sinasabi sa akin. Ayun, ako lolas and lolas, may ganun ba tayong mga drama? So may mga habilin din ba tayo sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa lahi natin? Kasi kayo ang nagdadala nung magandang pangalan, sabi nga. Oo, nakakahiya. Tama. Yun, hanggang ngayon yun din sa akin yun Hanggang ngayon, bit mo yung mga habilin na yan. Lahat ng mga pangalan nila sa akin noon. So yan ay 1982, Father. Kumusta naman ang buhay mo dito sa Maynila? Hindi ka ba na culture shock? Medyo. Kasi matindi yung mundong pinasok mo, hindi na yan basta simbahan lang. Oo. Kasi noon talaga, pumasok ako,
yung Philippine Constabulary. Dito ako sa Krami na noon. Martial law pa ba yan, Father? Hindi na, Hindi 82 na. 82 na. Oh, pero Maluwag-luwag na yan. pero andun pa rin yung ano ng martial law. Pero ano na, pawala na yan. Hindi na yung 82, intense. Hindi na. wala na. Wala na. 82 pumasok ako. So, Ay, ganon. PC ka pala muna, Father? PC. PC. Nag-join ako sa Philippine Constabulary. So, Father, ano yan? Tinetrain din kayo ng mga parang sundalo din? Ay, oo. Ang treatment sa inyo, pari ka, hindi ba exempted yon? Hindi. So, dadaan ka pwede. talaga yung mga, Oo. mga ganon. Eh, siyempre lahat kung ano. Marcha, ganon. Oo, lahat. Pati pag-command, Mga lahat. dinidibdiban, kasali ka rin doon. Hindi doon. Kasi, Takot lang nila, no? kasi official na ako noon eh. Oo. Official eh. Kasi pagpasok mo, Oh, meron na agad. Officers basic course na. Kaya parang kwan ng leadership na yon eh. Pero, Father, kasama ka doon sa syempre, ginugupit-gupitan? Syempre, Ganun ang itsura mo nun, Father? Oo. So, mas mukha kang PC kaysa pare, noong time na yon? Oo, ganun yan talaga. Talagang army cat talaga na ano. So, nakayanan mo naman, Oo. Father, yung rigid training. Eh, siyempre, kung ginugusto mo isang bagay, kahit anong hirap yung pagdadaanan mo, makakayanan mo yan. Father, sa totoo, may special treatment ba? Kasi, Father, Wala. wala. Pantay-pantay kayo Kung sa sinabing training. kumanigapang, garapin kung ano-ano dyan. Madudumihan ka, Oo, walang ano mapuputikan yan. ka, Oo, sasakit ang katawan mo. Oo, kasi na training, you are nobody. You are nobody. So, tinanggap mo lahat yun, Ay, Father? oo, kasi parte ng training yan. I-train ka to follow orders. Oo. Oh, di ba? Just follow orders. Comply before you Complain. complain. Ayun. Yun. Ganun pala yun, no? Kasi, Father, pag pare, di ba, ang biroan namin mga laiko, utos ng pare, Di mo magbali. babali. Oo nga. Paano ngayon? Iba yung sistema sa iyo, eh. Iba naman kasi yung sitwasyon eh. Hindi naman sa simbahan eh. O, nung nalagpasan mo, yung training, o di, okay. i-assign ka na ngayon. Siyempre, Ganun yun. Oh, yes, sir. Kamo, Balik ka na ngayon sa pagkapari mo. Mas malakas na yung function mo as a priest. Siyempre, because you are there in the service as a priest. No, not as a priest yan. Kasi you were enlisted or you were being called na maging pare. Technical ang ano mo doon eh. Ayun. Oo. So, iba yung technical duty. service. Technical service pala. Technical service na kami mga pare, mga abogado, mga dentista, mga doktor, mga engineers. Technical service. Pero ibang level, Father, no? Technical service, pero kailangan maramdaman mo muna Ay, opo. kung ano yung ginagawa sa mga, yung mundo, yung community na Oo, yon. kasi hindi ka ma-promote kung hindi mo dadaan nitong mga training na yon. So, Father, nung natapos mo yung training mo, may title ka na kaagad. Ano na ang kategorya mo nun? Sa rango pa rin yan. Ano rango mo nun, Father? Nung pumasok ako, Opo. first lieutenant. First lieutenant. Oo. So, ganun agad. First lieutenant. Pero ang sahod, tanong mo magkano sahod? Magkano sahod, Father? 120 OMG, pesos. 120 pesos. Naku, Oo. lolo si lolas, tawa kayo ng tawa dyan. Oo. Ganyan din ba ang tinatanggap niyong umento nung panahon na yon? Aba, naku, marami tayong magandang pagkukwentuhan, Father. Pero kailangan balikan mo kami sa susunod na Lunes. Okay. Kasi dyan mo Oo, naman ngayon tatalakayin ang iyong mga challenges na hinarap. Ngayon, hindi lang basta pare, kundi paring Philippine Constabulary. Opo. So mga lolos and lolas, aabangan natin, napakabilis itong ating kwentuhan, pero napakayaman, napakaganda nung habilin to secure our safety and sanctity. Ang mga habilin ng mga tao sa buhay ni Father, magpakabait ka, magpakatino, huwag sisirain ang pangalan na pamilya. So Father, parting words to our lolos and lolas? Sana mga lola at lola, alagaan nyo yung mga apo, no? Dapat dalhin nyo sila sa simbahan. Wala natin magagawa kundi talagang ibigay natin sa kanila yung talang dapat, no? Na kaalaman tungkol sa buhay. Hindi lang buhay na dito sa mundo, pero yung buhay na talagang puno ng banal na espiritu. Amen. Amen. So ngayon ay tanggapin natin ang pagbabasbas ni Father Ray sa pagtatapos ng ating programa.
The Lord be with you. and with your May spirit. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. Give you thanks. Abangan natin si Father Ray sa susunod na Lunes. Bye!